Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Part 34. Sinabi ni Jake kay Rita na hindi siya uuwi ng gabi. May ka-meeting siya. Siya ay dapat na handa at maghintay para sa kanya sa susunod na umaga. Magkakaroon ng family gathering kinaumagahan sa mansyon ng De Silva. Dapat niyang hintayin na sunduin siya nito para sa meeting. At saka, dapat niyang laruin ng maayos ang kanyang mga baraha. Nasa paligid ang kanyang kapatid at hindi pa sila nagkikita, ipapakilala niya ito sa kanya lalo na bago niya ito iharap sa pamilya. Umisi si Rita, makipag-meeting sa isang tao sa buong gabi. Masyado niyang naiintindihan kaysa sa ipinaliwanag niya. Kung tutuusin, pareho silang madalas magkaroon ng ganoong pagkikita sa kanyang kwarto at sa hotel noon. Okay lang ang sinabi niya at bago pa makapagsalita si Jake ay ibinaba na niya ang tawag. Ang pinakamahirap na bagay na hindi makontrol ni Jake ay ang kanyang libido. Mataas ang kanyang sexual drive at hindi niya ito itinatago. Anumang bagay na may butas sa pagitan ng mga binti, huhukayin ni Jake para lamang masiyahan ang sarili. Alam niyang may nakikita itong iba habang maganda pa rin ang pagitan nila. Pero ngayon, aso na siya sa kanya. Umakyat siya sa itaas at nag-warm shower. Wala siyang ganang kumain ng kahit ano. Ang isang baso ng juice ay magiging mainam para sa gabi. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at inaakala niyang hinahawakan niya ang kanyang sanggol. In love na siya sa baby. Umiti siya at sinabing, "Ikaw lang at ako." May hawak na ibang babae ang daddy mo sa braso niya at hindi man lang tayo iniisip. Tahimik na sabi ni Rita habang tumutulo ang kanyang mga luha. Si Kian Hendricks ay may mahabang pakikipag-usap sa kanyang ama. Mahigit 30 minuto na siyang nasa telepono at hindi alam ni Sabrina kung gaano pa siya katagal. Sa kanilang paglalakbay mula sa kumpanya, huminto si Kian Hendricks sa isang pharmacy at kinuha ang kanyang mga contraceptive at isang pakete ng kondom, hula niya. Iyon ay kapag sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagsasama-sama. Dapat ay ipinaalam niya ito ng mas maaga, ngunit humingi siya ng tawad at sinabi kung ano ang pagkakaiba kung sinabi niya sa kanya ng mas maaga. Maaga siyang nakabalik dahil sa meeting. Dapat ay nagstay pa siya ng ilang araw pero dahil sa kawalan niya ay mapipigilan ang iba na magdiwang ng magkasama. Pinakuha siya nito ng contraceptive sa loob mismo ng sasakyan bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sinabi niya na hindi pa siya handang buntisin siya muli. Pero pagdating nila, dumiretso siya sa kids quarter at niyakap ang kambal. Hinawakan niya silang dalawa at tinawag silang kanyang most treasured asset. Napangiti si Sabrina. Si Kian Hendricks ay naging isang mahusay na ama sa kanilang mga anak. Alam niya kung kailan maglaro at kung kailan sila papaluin. Pinahal siya ng mga bata gaya ng pag-aalaga niya sa kanila. Lumapit ang lahat ng katulong upang batiin siya pati na rin ang master ng kanilang bahay. Ilang oras silang kasama ni Kian Hendricks, at tinanong kung kumain na ba sila ng hapunan. Oo ang sagot ng mga young masters. Lumuhod siya sa harap nila at ipinatong ang kamay sa balikat ng mga batang lalaki, at ngumiti sa kanila bago ibinalita sa kanila na lalabas sila kinaumagahan. Nagtatalon ang mga batang lalaki sa tuwa. Matagal na silang nakakulong sa mansyon. Kahit na mayroon sila ng lahat ng kailangan nila ang hininga ng sariwang hangin doon. Nang makitang masaya ang kanyang mga anak, ipinangako niya sa kanila na ilalabas niya sila ng mas madalas sa tuwing kasama siya. Dahil dito, muli siyang niyakap mula sa kanyang mga anak. Mahal niya sila gaya ng pagmamahal niya sa kanilang ina.
Hindi nagtagal ay bumalik sila sa mansyon at iniwan ang mga kabataang lalaki upang magsaya. Kumain na sila ng hapunan at umakyat na. Maraming gustong sabihin si Dad, balis ang sabi ni Kian Hendricks. Naputol ang pag-iisip ni Sabrina. Umiti siya sa kanya mula sa ilalim ng kubrekama at umakyat si Kian Hendricks sa kama, dala ang kanyang robe at sumama sa kanya. Lumapit siya hanggang sa magdikit na ang mga ilong nila sa isa't isa. Nagugutom akong kainin ka buong gabi, pang-aasar ni Kian Hendricks, pinaglalaroan siya ng ilong nito. Akala ko hindi ka interesado. Paano mo mapapanatili ang isang babae sa tabi mo gabi-gabi, at hindi kailanman susulong sa kanya? Sabi ni Sabrina, sa boses na pinakamahusay na inilarawan bilang nagrereklamo. Tumawa si Kian Hendricks. Noon pa man ay gusto na kitang makasama mula sa unang araw na natulog ka sa kama na ito. Pero ayoko nang masaktan ka ulit, ayoko nang magpakita na parang sinasamantala kita. Hinihintay kong maging handa ikaw. At ngayon, binigyan mo ako ng bukas na tseke at balak kong gamitin ito, paliwanag ni Kian Hendricks. Napangiti si Sabrina. Ginamit niya ang kanyang binti upang hanapin ang kanyang paa at i-intertwine ang kanyang mga binti sa kanyang binti. Handa ako para sa iyo ngayong gabi, muling pagtibay ni Sabrina. Pero alam mong hindi magiging sapat ang gabing ito para sa akin, gusto ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Wala akong ibang hinahangad, ikaw lang, deklara ni Kian Hendricks at hinawakan ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, mabilis ang proseso. Handa na sila nito nang magsimula na ang halikan. Ang robe ni Kian Hendricks ay hinubad ni Sabrina, at hinaplos nito ang kanyang dibdib. Maikli ang kanyang damit pantulog, at halos hindi nakatakip sa kanyang balakang. Ito ay isang simpleng proseso upang hilahin ito at ang dalawang magkasintahan ay nakahubad sa magkayakap sa ilalim ng kubrekama. Tinanggap lang siya ni Sabrina, gayunpaman ay hinawakan at hinahawakan niya ang katawan niya. Siya ang lahat sa kanya ng gabing iyon, at nilayo na magkaroon ng bawat kasiyahan dito. Ngunit nang humaplos ang kamay ni Kian Hendricks sa kanyang mabalahibong bahagi, hindi napigil ang umungol. Inabot niya at hinawakan ang matigas at matipunong batang lalaki na sumundot sa kanya, si Kian Hendricks naman ang napaungol. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa kanyang pubic region, at inabot ang pakete ng kondom na binili niya pabalik. Maya-maya, pinunit niya ang isang kondom at pinalusot ito bago idiniin si Sabrina sa ibaba niya. Kinarap siya nito sa kama at itinaas ang bewang bago siya nagmaneho papasok sa kanya. Napaungol si Sabrina, iba ito sa ginawa nila sa kanyang lounge, ito ang kanilang tahanan, sa kanilang kwarto, at sa king bed. Hindi naging maamo si Kian Hendricks sa pagkakataong ito. Siya ay nagugutom at kinuha niya ito tulad ng isang tao na lubhang kailangan upang punan ang kanyang pananabik. Sabrina, ang mga daing ng lubos na kaligayahan ay napuno sa silid. Pakiramdam niya ay iba ang tulak nito sa ginawa niya noon. Ang nauna ay pambungad. Malapit na ang hating gabi, bago siya tuluyang iniwan ni Kian Hendricks para matulog. Hinila niya ito palabas at humiga sa tabi niya, pareho silang nakahinga ng maluwag. Napalunok si Sabrina, ni hindi niya maiangat ang isang daliri. Parang nawala ang kakayahan niyang magsalita. Lumapit si Kian Hendricks at hinawakan ang kamay niya. Paulit-ulit siyang nagpapalit ng kondom pagkatapos ng bawat paglabas niya at ngayon, nakaramdam siya ng pagod sa sarili. Napalingon siya sa kanya at nakita niya itong nakahandusay at walang masabi, mukha siyang mahina at pagod. He had fucked the living day out of her. I love you, mahinang sabi ni Kian Hendricks, at napangiti si Sabrina at sinulyapan siya. I love you too, bulong ni Sabrina na may mapupungay na mata. Umiti si Kian Hendricks at niyakap siya para matulog. Hindi nagtagal ay nakatulog siya sa kanyang mga bisig. Napabuntong hininga si Kian Hendricks. Kinaumagahan, binuksan ni Sabrina ang kanyang mga mata, ang liwanag ng araw ay sumugod sa kanyang mga mata. Napahikab siya at tumingin sa gilid kung saan kadalasang natutulog si Kian Hendricks pero wala siya doon. Hinawakan niya ang espasyo at malamig. Siguradong maaga siyang bumangon. Itinaas niya ang sarili sa pagkakaupo. Nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan.
Dumaloy sa kanyang isipan ang alaala ng kasiyahan ng nakaraang gabi. Ito ay isang bagay na sweet at masaya na gawin sa isang espesyal na tao. Nasiyahan siya sa bawat kilos ni Kian Hendricks na kasama niya. Bumangon siya sa kama at naligo. Naligo siya ng maligamgam at tinignan ang sarili sa salamin sa banyo. Nakita niya ang mga marka ng halik sa kanyang collarbone, kanyang dibdib, at iba't ibang bahagi ng kanyang balikat. Kailangan niyang magsuot ng damit na nakatakip sa kanyang buong katawan. Mahihiya siya kung makita ng iba bukod kay Kian Hendricks ang mga chikinini. Lumabas siya at nagbihis ng maikling free gown at bumaba. Si Kian Hendricks ay nag-aalmusal kasama ang mga batang lalaki at silang tatlo ay nakasuot ng custom-made na damit. Nakasuot ng round-neck designer polo si Kian Hendricks at nakatucked in na black jeans at sneakers. Ganun din ang pananamit ng mga batang lalaki at parang uniforme. Bumaba si Sabrina at ngumiti sa mga batang lalaki. "Good morning mommy," nag-chorus ang mga batang lalaki, ngumiti sila sa kanya. "Good morning boys," sagot ni Sabrina at naglakad na inilagay ang kamay sa balikat ni Kian Hendricks. "Crush ko," at yumo ko sabay halik sa kanyang panga at leeg. "Magandang umaga mahal ko," sagot ni Kian Hendricks, kinuha ang kamay niya at tinapunan ito ng featherlight kiss. Hinila siya nito patungo sa mukha niya at saglit na hinalikan sa pisngi. Umupo siya sa tapat ni Kian Hendricks at namili ito ng mga pagkain para sa kanya. Pansamantala tumigil sa pagkain si Kian Hendricks at nagsilbi kay Sabrina. Nagpasalamat siya at nagsimulang kumain. Pinutol niya ang mga piraso ng manok at dinala ito sa kanyang bibig at pagkatapos ay sunod-sunod sa mga lalaki. Siya ay kaibig-ibig kapag siya ay kumilos bilang isang tao sa pamilya. "Ikaw ang hinihintay namin. Nasa kwarto ang polo mo. Pagtapos mo, punta ka para suotin," anunsyo nito kay Sabrina bago uminom ng baso ng juice sa lalamunan at tumayo. Tumingin siya sa kanyang wristwatch at sinabihan ang mga batang lalaki na bumalik sa kanilang quarters at hintayin ang kanyang tawag. Naglakad si Kian Hendricks patungo sa hagdan at pumunta ang mga batang lalaki sa kanilang quarters. Naiwang mag-isang kumakain si Sabrina. Hindi nagtagal ay natapos na siyang kumain at tumingin sa oras, 10:00 na, sinabi sa kanya ni Kian Hendricks na magsisimula ang pagtitipon ng 10:00 ng umaga ng iyon. Umuwi si Jake ng 9 AM at naligo. Nagbihis siya at bumaba, hinihintay niyang bumaba si Rita at para ibigay ang custom-made na damit. Nang hindi siya bumaba, pinuntahan siya ni Jake sa kanyang silid. Hindi pa niya inahakbang ang kanyang mga paa sa silid mula nang simulan itong sakupin ni Rita. Itinulak niya ang pinto at nakahubad si Rita, nakatayo sa harap ng salamin at sinusuri ang kanyang tiyan. Nagulat siya nang marinig niyang bumukas ang pinto. Mabilis siyang lumingon at nakita si Jake na nakatayo sa tabi ng kanyang pintuan. Nagalit siya at dali-daling kumuha ng tuwalya at itinakip sa katawan. "Paano ka nakapasok sa kwarto ng isang tao nang walang pahintulot niya, asan ang ugali mo?" Galit na sigaw ni Rita sa kanya. Tumingin ito sa kanya na para bang kakamot sa mukha nito. Pumasok si Jake at isinara ang pinto sa likuran niya. Pinandilatan niya ang katawan nito mula ulo hanggang paa. Siya pa rin ang magandang babaeng kilala niya noon pa man. Sa kabila ng pagiging buntis, napanatili pa rin niya ang kagandahang iyon. "Bakit ka ba sumisigaw? May parte ba sa katawan mo na hindi ko mailarawan?" Pang-aasar ni Jake sa kanya. "Oo, ang kasalukuyang katawan ay hindi mo mailalarawan. Pero ikaw, lahat ng nasa ilalim ng damit mo, kaya kong i-drawing," balik ng tingin ni Rita sa kanya. Hindi lang siya ang nakakaalam kung paano bawasan ang isang tao bilang isang basura. Hindi siya basta-basta maglakad papunta sa kanya at magbulalas ng katarantaduhan at lumayo dito. Inihagis ni Jake ang polo sa kama at sinabing, "Ito ang suot ng lahat sa ibabaw ng black jeans at sneakers," sabi niya at lumingon sa pinto. Mukha siyang walang ekspresyon. Kaya niyang sirain ang kanyang masayang kalooban at hindi siya papayag. Sumirit ng malakas si Rita para marinig niya. Pero hindi lumingon si Jake, lumabas na lang siya ng pinto. Sumakay si Kian Hendricks sa kanyang sasakyan, si Sabrina ang nakaupo sa co-pilot seat at ang mga bata na nakaupo sa passenger seat.
Ang kotseng ito ay iba sa opisyal na sasakyan ni Kian Hendricks. Isa itong itim na tinted na jeep at si Kian Hendricks mismo ang humahawak sa manibela. Inilalabas niya ang kanyang mga anak at ang kanilang ina at sa makatuwid ay gusto niyang siya ang maghahatid sa kanila sa mansyon ng De Silva. May isang tao na gusto kong ipakilala sa iyo, ang aking tiyahin na si Tita Lashana, ang asawa ni Tito Jaime. Mahilig siyang maging sassy o nakakainis sa kanyang mga salita. Mag-ingat ka sa kanya, sabi ni Kian Hendricks. Tumango si Sabrina at sinimulan na niya ang ignition. Naglagay si Kian Hendricks ng DVD sa player at nagsimula itong magpatugtog ng ilang romantic blues at ginawa nitong emosyonal ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsan, sumulyap si Kian Hendricks kay Sabrina at ibabalik niya ang tingin sa kanya ng nakangiti. Wala silang masabi, ngunit naalala nila ang nakaraang gabi. Daddy, tawag ni Caleb, nakatayo sa pagitan ng driver at co-pilot seat. Halos ipatong niya ang ulo niya sa balikat ng ama. Yes, Caleb, tugon ni Kian Hendricks, sumulyap sa kanya saglit, at muling itinuon ang atensyon sa manibela. Kailan mo kami isasama para manood ng movies? Tanong niya. Movies? Ano ang alam nila tungkol sa mga movies? Bakit movies at hindi picnic o iba pa? Tanong ni Kian Hendricks. Gusto kong manood ng movies kasi itong kantang ito ay parang pinatugtog sa sinehan, sagot ni Caleb. Napapikit si Kian Hendricks. Kailan niya nalaman ang isang bagay tulad ng panunood ng isang movies na may ganoong emosyonal na musika? Well, dadalhin ko lang ang mommy mo sa panunood ng movies habang isasama kita para sa isang picnic, sa museo at kahit sa zoo, ngunit hindi sa isang movies. Balang araw kapag naging katulad ka ng Tito Jake mo, maaari kang pumunta kahit saan mo gustong pumunta nang hindi tinatanong. Okay lang ba yun, Caleb? Deklara ni Kian Hendricks. Nagkibit-balikat si Caleb at sinabing, balang araw magkakaroon ako ng girlfriend, saka ko siya dadalhin sa mga sinehan, deklara niya, umupo siya pabalik sa upuan at nag-cross legs. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang panga at tumingin sa labas ng bintana na parang mafia lord. Napatulala si Kian Hendricks. Minamaliit niya ang mga batang ito. Magiging 4 na lang sa loob ng isang buwan at nagpapakita pa ng sobrang IQ. Napasulyap si Sabrina kay Kian Hendricks at walang sinabi. Ang kanyang mga anak na lalaki ay lumalaki at matatalino. Mula sa mga salita at kilos ng isang bata na alam ng isang magulang ang kakayahan ng katalinuhan ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay dumating na si Kian Hendricks sa malaking gate at mabilis na dumating ang security para pagbuksan siya ng gate. Welcome eldest master, bahagya siyang yumuko. Bumusina lang si Kian Hendricks bilang tugon at nagmaneho papasok. Pagkatapos ay pumasok si Jake kasunod ang kanyang kapatid sa kanyang Ferrari kasama si Rita na nakaupo sa co-pilot seat. Welcome second master, yumuko ang security habang sinusundan ni Jake ang sasakyan ni Kian Hendricks sa loob. Ibinaba niya ang tinted niyang bintana at kinawayan siya ng kamay. Umiti ang security. Ang pangalawang master ay mas madaling ma-access kaysa sa pinakamatandang master. Halos hindi ngumingiti si Kian Hendricks sa kahit kanino at bihira siyang magsalita maliban kung may ibibigay siyang instruction. Akmang ipinarada ni Kian Hendricks ang kanyang sasakyan at ganoon din ang ginawa ni Jake. Lumabas si Kian Hendricks at lumakad para hawakan ang pinto para lumabas si Sabrina at pagkatapos ay ang mga bata. Sabay baba ni Rita sa sasakyan. Nakaupo sa iisang sasakyan kasama si Jake ay nasusuka. Para silang mag-asawa ngayon para dayain ang kanyang pamilya. Nagulat siya nang makita niyang hawak ni Kian Hendricks ang pintuan para kay Sabrina. Alam niyang siya si President De Silva ang nakatatandang kapatid ni Jake. Hindi nagkakamali ang pagkakahawig pero parang mas gwapo siya kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay lumabas ang dalawang gwapong bata. Nang makita niya ang mga batang lalaki, hindi na niya kailangan ng manghuhula para sabihin sa kanya kung sino ang ama ng mga bata. Marami silang kamukha ni Jake pero parang ama nila. Bakit pareho silang lahat ng ganito? Ito ang mga apo na pinag-usapan ng mommy ni Jake. Sila ay tumingin kaya kaibig-ibig at kaakit-akit. Kahit sino ay gustong hawakan ang kanilang mga kamay.
Nanatili siyang nakatitig sa mga batang lalaki nang nakangiti at hinihiling na ang kanyang sanggol ay magmukhang napaka-cute. Meron silang parehong gupit ni Kian Hendricks. Hindi niya alam na nakatingin sa direksyon niya sina Kian Hendricks at Sabrina. Nakita siya ni Kian Hendricks na nawala sa paghanga sa kanyang mga anak, isang mabilis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Matagal nang sanay si Sabrina sa mga ganitong titig at sulyap dahil sa mga bata. Napatingin si Jake sa kanya at iniwan siyang humanga sa kanyang mga pamangkin. "Hi mga bata," tawag ni Jake sa kanila at napalingon ang mga batang lalaki sa direksyon niya. Tito Jake, bati nila. Tumakbo papunta sa kanya gamit ang medyo maiksi nilang mga paa. Kamukha sila ng kanilang ama at ni Jake. Miniature sila ng dalawang lalaki. Yumuko si Jake at niyakap sila, itinaas sila sa kanilang mga paa. "Hello, Rita," sabi ni Sabrina sabay lapit sa kanya at niyakap siya. Umiti siya at masayang niyakap si Sabrina. Tumingin si Sabrina sa kanyang mga mata, nakakross ang kamay sa kanyang bewang. "Kamusta ka na?" tanong niya, hinawakan ang kanyang tiyan at dinama ang sanggol. Masaya si Rita. Malaki ang pagmamalasakit ni Sabrina sa kanyang sanggol. Siya lang naman ang humahaplos sa tiyan niya sa tabi niya. "I'm fine and the baby, it's doing well," the doctor said that, sagot ni Rita. Noon narinig at nalaman ni Jake na nagpatingin siya sa doktor. Napangiti si Sabrina. "Ikaw ay magiging isang mahusay na ina at isang masiglang asawa ni Jake." "Hindi makapaghintay na hawakan ang aking maliit na pamangkin," sabi ni Sabrina. Namamasa ang mga mata ni Rita. Matagal na siyang hindi nakakakuha ng ganoong pagmamahal mula sa iba. Hinawakan niya ang kamay ni Sabrina at sinabing, "Ikaw ay isang anghel, Sabrina." Sinabi niya na siya ay magiging isang mahusay na ina, na pinaniniwalaan niya ngunit ang pagiging isang dakilang asawa ni Jake, hindi na mauulit yon. Hindi niya asawa at walang katulad ng pagiging mahusay doon. Estranghero na sila ngayon at ang lebel ng puot sa pagitan nila, silang dalawa lang ang makakapaglarawan nito. Kahit na natatakpan ng pagkukunwari. Ang pagkikita ay isang yaman na naipon mula sa 10,000 henerasyon, sagot ni Sabrina. Si Kian Hendricks ay nakatingin at naghihintay sa dalawang babae. Ngayon, natuklasan niya ang isang bahagi ni Sabrina na hindi pa niya nakita. Siya ay isang mahusay na tao na kasama. Nagkaroon siya ng isang mahusay na kaibigan mula kay Rita at nag-iwan ng hindi maalis na ugnayan sa kanyang puso. Nang hindi sinasabi, nakikita na niya kung gaano kalaki ang naiwang epekto nito kay Rita. Nagyakapan ang dalawang babae. Namula ang mga mata ni Rita. Napahanga siya. Hindi niya alam na magkakaroon siya ng kaibigan kay Sabrina ng ganoon kaaga. Siya ang asawa ni Kian Hendricks at ang mga lalaki ay kanilang mga anak. Naiinggit siya sa pagpapakasal sa lalaking nagmamahal sa kanya. "Hello, Rita," putol ni Kian Hendricks sa dalawang babae. Hindi siya ngumingiti pero masasabing kalmado ang ekspresyon nito sa kanya. Binitawan ni Rita si Sabrina at ngumiti. "Nice to meet you, President De Silva," sagot ni Rita. Ang dalawa ay nagpapahayag ng kasiyahang nagkikita sa unang pagkakataon. Khalil, siya ang tita Rita nyo, pagpapakilala ni Kian Hendricks. Dapat ginawa ni Jake, ngunit nababatid niya sa lamig ng paligid na hindi magkasundo ang mag-asawa. "Hello cuties," mabilis na ibinuka ni Rita ang kanyang mga braso para yakapin sila nang ibinaba sila ni Jake. Tumakbo sila papunta sa kanyang mga bisig. Tita Rita, tuwang-tuwa sila. May tiyahin sila. Masayang-masaya si Rosemary De Silva na tanggapin ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanilang mga asawa o mas mabuti pa, ang kanilang mga kababaihan. Lalo na si Sabrina na hindi pa nakakapasok sa mansion. Ang mga batang lalaki ay dinudumog ang kanilang mga lolo't lola at nasa sabik. Nakarating na sila sa mansion dati at medyo alam nila ang ilang lugar sa bahay. Lahat ng mga katulong ay nakangiti at sinasabing na-miss nila sila. Gusto ng lahat na makasama ang mga batang lalaki. Naririnig lang ni Sabrina ang mga young masters mula sa iba't ibang anggulo ng bahay. Ang kanyang mga anak ay nakakilala na ng napakaraming tao at nagkaroon na ng mga kaibigan.
Hindi siya nakaimik at may mga pagitan, papalitan niya ng tingin si Rita at ngingitian sila. Ang iyong mga batang lalaki ay ang pinaka-cute na bata sa bayan. Kaya hindi mo mapigilan, magkakaroon sila ng maraming kaibigan at admirers and I am their number one admirer, deklara ni Rita. Napangiti si Sabrina. Nagkibit balikat siya at hindi na pinansin pa ang mga ito. Hindi sila maaaring mawala o masaktan sa mansion. Hindi nagtagal ay pumasok si Jaime de Silva. Siya ay isang lalaki sa edad na 50. Siya ay matangkad at may nakausli na eyeball. Ang kanyang tiyan ay tila nasa landas ng umbok ngunit kontrolado pa rin. Nakasuot siya ng parehong polo at itim na jeans gaya ng iba. Hindi ganoon kaputi ang kanyang kutis gaya ni Antonio de Silva at ng kanyang mga anak ngunit medyo mas maitim. Siya ay tumubo ang mga balbas o di kaya'y hindi pinutol. Chubby ang pisngi niya at may dala siyang compressing aura. Ito si Jaime de Silva, ang pinakarespetadong abogado sa bansa. Siya ay sinasabing hindi kailanman natalo ng isang kaso sa kanyang mga taon ng pagsasanay, at bihirang kumuha ng maliliit na kaso sa panahong iyon. Kadalasan siya ang unang pagpipilian kapag humahawak ng mga internasyonal na kaso. Kung siya ay pumasok sa isang silid ng hukuman, iba pang mga abogado ang yumukod sa kanya. Natag niya ang Wizard of Law. Pagkapasok ay tumayo sina Kian Hendricks at Jake para salubungin siya. Umiti siya sa mga nakababatang lalaki at bahagyang yumuko sa harap ng kanyang kuya Antonio. Nag-shake hands sila at umupo siya. Napasulyap siya sa dalawang babaeng nakaupo at bahagyang yumuko ang mga ito na binati siya bilang matanda. Umiti siya sa kanila. Sa tingin ko pareho kayong mga pamangkin ko, deklara ni Jaime de Silva. Hindi siya nagtatanong, sinabi niya yon. Ang ganda ng dalawang babae. Ngunit ang isa ay tila mas sweet at kaakit-akit kaysa sa isa. Pero hindi niya alam kung kanino ang bawat isa. Kahit na sinabi sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na pupunta ang kanyang dalawang anak na lalaki kasama ang kanilang mga babae, hindi pa niya ito nakikilala. Habang nakangiti pa rin ang lahat sa sinabi ni Jaime de Silva, may pumasok na dalawang babae. Ang isa ay mas matanda at ang isa ay mas bata. Ang pagkakahawig ng dalawang babae ay madaling hulaan na sila ay mag-ina. Ang matandang babae ay mukhang nasa maagang 40 anyos at ang nakababatang babae ay dapat na nasa 20 taong gulang. Siguradong may pinag-awayan ang matatandang babae bago pumasok. Bumubuntong hininga siya at mukhang agrabyado ang mukha. Pumasok siya at sumirit, nakataas ang ilong at labi sa pisngi na parang nakatingin sa malayo habang nakatayo sa araw. Anong nangyari Tita Lashana? Tanong ni Jake. Nagulat ang lahat kung paanong biglang nasira ang masayang kapaligiran ng presensya ni Lashana. Nalaman agad ni Sabrina na siya ang babaeng binalaan siya ni Kian Hendricks. Ang kanyang hitsura syempre ay naglalarawan sa kanya bilang isang babae na mahirap pakisamahan. I feel so clumsy in this damn fucking polo. Hindi ba natin maaaring baguhin ang pattern ng pagbibihis mula sa miserableng damit na ito? Nagreklamo siya at sumirit. Nagkaroon ng nakakatusok na karayom na katahimikan. For quite some seconds, wala pang nagsasalita kundi nagpalitan na lang ng tingin sa isa't isa. Kung ayaw niyang magsuot ng polo, maaari siyang magbihis ng ibang damit na maginhawa para sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, pinili niyang magsuot ng custom-made na damit at nagrereklamo siya sa publiko. Mabuti sana kung itago niya ang kanyang mga reklamo sa kanyang sarili. Muling nagpalitan ng tingin sina Rita at Sabrina at nagpaut ang huli. Si Jake ay may hindi kapani-paniwalang mga tao sa kanyang pamilya. Ang ilan ay magaling at mahusay habang ang iba, iling nito sa ulo. Hindi pa niya nakikilala si Lashana, ngunit mula sa unang impresyon na ito, sa tingin niya ay hindi niya ito gusto. Walang malay na sumulyap si Kian Hendricks kay Sabrina at nagtama ang kanilang mga mata. Nagkibit balikat ang huli, isang mensahe ng tulad ng sinabi ko sa iyo noon, ang ipinasa sa pagitan ng magkasintahan. Complaints every time Lashana. You better grow up, komento ni Antonio. Nandito ang asawa at kasintahan ng kanyang anak. Ayaw niyang mawala ito sa harapan nila. Alam na ng bawat miyembro ng pamilya siya at ang kanyang ugali.
Ngunit ang mga babaeng ito na nakaupo ay malamang na makilala siya sa unang pagkakataon, at hindi siya dapat mag-iwan ng hindi kasiya-siyang impresyon sa kanila. Hindi mo masasabi yan bayaw? Umaasa ako na ngayong naging master na ng pamilya De Silva ang ating mahal na Kian Hendricks, inaasahan kong magdadala siya ng isang radikal na pagbabago. Ang iyong makalumang paraan ng pamumuno sa pamilya ng De Silva ay tinapos na. Simula ngayon ay hindi na ako dadalo sa masasamang pagtitipon ng pamilya, deklara ni Lashana. Ang nakababatang babae na sumama sa kanya na nahulaan ni Sabrina ay dapat ay kanyang anak na babae, nakatutok sa kanya. Nakaramdam siya ng hiya sa inaasal ng kanyang ina. Malamig ang ekspresyon ni Kian Hendricks. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin na hindi makakainis sa kanya. Bihira niya itong kausapin maliban kung kinakailangan. Ang isang daughter-in-law ay nagbubuga ng gayong mga salita sa pagpupulong ng pamilya ng kanyang asawa at hindi siya nag-iingat tungkol dito. Ang pagpupulong na ito ay umiiral ng maraming henerasyon bago pa ipinanganak ang kanyang asawa. At karaniwang may partikular na pagsusuot na inilalagay ng lahat sa araw na iyon. Ang paggamit ng polo ay ipinakilala ng kanyang ama 2 taon na ang nakalilipas, at ginawa niya ito pagkatapos na kumonsulta sa mga miyembro ng pamilya. Hindi lang siya tumayo at ginawa ang lahat ng gusto niya. Kung sino man ang hindi magsusuot ng polo na ito ay darating sa susunod na taon, ang gayong tao ay hindi dapat magdala ng kanilang sarili dito. Kung hindi, itatapon ko siya, deklara ni Kian Hendricks at sa lahat ng dako ay natahimik muli. Naputol ang katahimikan ng nakakatuwang tawa ng 2 batang lalaki. Pumasok sila sa sala at pumunta sa daddy nila, sumisigaw ang isa, "Daddy, nahuli ko po ang caterpillar at hindi naabutan ni Caleb." Tuwang-tuwa itong si Khalil na nagsasalita. Tinitigan ni Jaime De Silva ang mga batang lalaki na tinukoy si Kian Hendricks bilang kanilang daddy. Malaki na ba ang mga anak ni Kian Hendricks? Naisip niya na dapat silang mga sanggol at sumuso pa. Sige. Sa ibang pagkakataon, mahuhuli din niya ang isa. Ang malamig na ekspresyon ni Kian Hendricks ay napalitan ng magiliw na ama. Nakatitig din sa mga batang lalaki ang nakababatang babaeng kasama ni Lashana. Kamukhang-kamukha nila ang mga pinsan niya. Parehong magkamukha sina Kian Hendricks at Jake. Pero nang marinig niyang tinawag nilang daddy si Kian Hendricks, alam niyang kay Kian Hendricks sila. Ang cute ng mga batang lalaki. Tumayo siya at hinila sila paalis sa pagkakayakap ni Kian Hendricks. Hinalikan niya ang kanilang noo at masayang niyakap silang dalawa. Maging ang nagrereklamong si Lashana ay hinawakan din ang kanilang maliliit na kamay. Magkamukha sila, parehas ang hairstyle ni Kian Hendricks. Mukha silang kaibig-ibig. Sabrina, Rita, hali kayo. Kailangan ko ang tulong niyo para gawin ang ilang bagay, tawag ni Rosemary De Silva. Ikaw ba yan, Rosemary? Tanong ni Lashana na nakatingin sa direksyon ng kusina para hanapin ang kanyang hipag. Lumabas si Rosemary ng buo para makitang naka-apron. Nagluluto siya ng ilang merienda para magdagdag ng lasa at kasiyahan sa lahat ng bisitang naruroon. Lashana, ngumiti si Rosemary at tumayo si Lashana para halikan ang pisngi niya. "Hello tita," bati ng nakababatang babae. Tumayo at bahagyang yumuko sa harap ni Rosemary. "Oh dear Paula, kumusta ka na?" Sagot ni Rosemary, kumakaway sa kanyang pamangkin ilang distansya. Hindi siya makalapit dahil hawak ng 2 batang lalaki ang kamay niya. Paula, iyan ang pangalan ng anak ni Lashana at Jaime. Medyo kamukha niya sina Kian Hendricks at Jake pero 40 parts lang. Nakatayo na sina Sabrina at Rita habang pinipigilan sila ni Kian Hendricks. "Excuse mom, ipapakilala ko ang girlfriend ko at mga anak ko. This is Caleb and Khalil, my kids," sabay turo sa mga batang lalaki at nakangiti sa kanila. Nilingon niya si Sabrina, "This is Sabrina Castillo, my girlfriend and the mother of my kids," pagpapakilala ni Kian Hendricks. Umiti si Jaime at ganoon din ang ginawa ni Paula. Pero ngumisi si Lashana at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Hello, Tito Jaime at Tita Lashana, nice meeting you. At sa iyo Paula, masaya akong makilala ka," ngumiti si Sabrina.
At dito na po, nagtatapos ang part 34 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Sherikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi UAE, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Anna U. Powell of Florida, USA, Evangeline Caballero of Kuwait, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquio of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Luz Tua of Israel, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Teoni Villaris of Hong Kong, Simpatica of Singapore, Darkman Ed at Mimi of Canada, Devora Valdez of Singapore, Diana Francisco of UAE, Connie Maximo of Taiwan, Catherine Asaha of Kuwait, Jasmine Ramos of Abu Dhabi UAE, Annalisa Jamie of Saudi, Deds Adam of UAE, Annalisa Soldanya of Kuwait, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Fiel Daliwan of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jane Zinu of Riyadh City, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Judy Char of Kuwait, Jean the Best of England, Harna Baduli of Saudi Arabia, Helen Tambanilo of Bahrain, Zenaida Porter of Australia, Hala Aguilan of UAE, Karen May Plato of Hong Kong, Merlon Thomas of Bahrain, Maria Renbuentipo of Uniza Al Qasim KSA, Via Nika Sagde of Kuwait, Nitz Reyes of Kuwait, Naranjo Luz of Hong Kong, Nympha Tolentino of Hong Kong, Maria Luningning Fabre of Brunei, Castaneda Jane of Macau, Cheryl Pastor of Hong Kong, Blessy A. Vitrio of Cyprus, Europe, Brigada Arconado of Hong Kong, Sia Sampok of Riyadh, Saudi Arabia, Cheryl Crofts of Australia, Coco Alcos of Germany, Elorder Dates Linkay of Hong Kong, Concepcion Zingabo of Qatar, Chiang Lo of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, LV Canlubo of Batangas, EJ Cat of Hong Kong, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Hayane of Japan, Janine Castaneda of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Jen Pitao of Qatar, Taylon 21 of Hong Kong, Tezl Ignacio of Hong Kong, Julie Bodoy of Italy, Marshall Lemery of Israel, Manang Mary's Channel of Oman, Maricel Love of Doha, Qatar, Mariam Hilario of Hong Kong, Melanie Isidro of France, Marivic Mauricio of Hong Kong, Meloji Sago of Singapore, Margarita Obunia of Dubai, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Mayu Calamente of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Rodever Magallanes of Hong Kong, Rovlin Gamboa of Taiwan, Vilma Abrium of Macau, So Mendoza of Abu Dhabi UAE, Rowena Bandong of Macau, Putri Bungso of Riyadh KSA, Ray Jane Costa of Casantaan, Urdaneta, Pangasinan, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Urdaneta, Pangasinan, Olivia Dupagan of Singapore, Teleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California, Thea Williams of New Jersey, USA, Ludi Fan of Australia, Lorna Bayunas of Qatar, Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA, Mercy Hernandez of Israel, Neri Uy of Hong Kong, Kenta Hamamoto, Fe Cruz, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Rex Roy, Jules HL101, Gemela Dumasil, Elsa Maestro, Jelon Dennis Ruiz, Gloria Cha of Quezon City, Gina Judy Adan, Josie Silva,
Ruth Meru of Taiwan, Sheila Rubio, Zenaida Abo, Tin Oronan Updates, OFW Adventures 404, Patsy CP, Reina Roque, Mari Lupanerio, Gina Olan, Amalia Capati, Jacqueline Pascual, Elisa Mendoza, Mary Grace Patricio, Sunida Abo, Arlene Esdava, Alia Garbawi, Arceli Alvaro, Angelo Cabrera, Alan Van Dinter, Alma Esturres, Adnol Alods, Alma 1027, Angelica Fabroa Montajes, Azumi 12 Gamang, Alma Buena, Angelo Fuchs, Boots Gabriel, Boleza Buenaventura, Babylin Ramirez, Begs General Udin, Beth Fernandez, Dear Lady Love TV, Debbie De La Roca, Shunli Diaries, Love Top Secrets, Twin Angels TV, Churito Flores, Conchita Alcos Rage, Cynthia Neva, Carmel Tagupa, Cher Blanche, Charlene Canete, Comwat May 2020, Dina Moises, Divina de Guzman, Delia Kinain, Dorsey Mendoza, Did Ang Soaban 03, De La Cruz Aloha, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Esther Serdancilo, Emerita Ariola, Eileen Montalvo, Edna Vinger, Aditha Barrientos, Elizabeth Plagaria, Gloria Abihiro, Femalig Onlina, Francis Grace Villegas, Fena Veras, Raquel Calao, Feli Upai, Grace Soco, Feli Cockle, Girly Bautista, Jenny Cabanca, Spice 221, Gemma Valmonte, Gloria Balan, Jin Kyle Alonzo, Girly Gina, Margarita Lagumbay, Grace Soco, Imelda Palma, Grace Villarta, Hani Habibi, Sons OFW Vlog, Helen Santiago, Imelda Palma, Sassy TV, Imelda Castillo, Jenny Joy Ruiz, Juliet Tamayo, Rose Bulak, Jeff Felgayo, Jomelon Angelical, Jennifer Bilo, Jeannie Malig On, Jeliv Guevara Ganelo and Family, Prince Ravai Olive Apple, Papa Apple, Jake Osmond and Daddy Sam, Jussie Baking, Vilma Laganzad, Jennifer Alamada, Joyet Barrientos, Kat Pablo, Leilani Cordero, Leonora Laban, Rina Ayo, Teresita Arevalo, Luz Templo Nuevo, Deleth Aceveda, Lena Palail, Lorna Friele, Teonila Montemayor, Leonard Brown, Delen Aquino, Lucila Man, Lynn Morales, Teja Sabihon, Marizel Varona, Madel Fuerzas, Merlon Basarte, Mirna Catinina, Miss B, Marivic Malyosa, Madam Tinapay, Melody Espanola, Maricar Martinez, Mary Jane Ralutin, Make a Story, Marcus TV, Marites Laduon of Israel, Malu Gakyusana, Mavic Mauricio, Maria Felisa Pachon, Melvin Medjano, Maria Bing Tolentino of Hong Kong, Norlene Colina, Nenito Osada, Neri Javier, Nelly Ibanez, Rosemay Oxen, Rowena Blancada, Rhonda Carion, Razel Gin Caliaen, Remilin Saliat, Rosie Pacquiaosi, Regilan Santos, Ruth Tambagahon, Rubili Balbon, Rosita de la Torre, Rodney Santiago, Raquel Epe, Regina Ward, Sydney Hassam, Sherlon Reneba, Shirl Pasakay, Sazith Oikawa, Susan Naval Castro, Susan Veril, Shanine Linas, Teresita San Luis Magliari of Italy, Vilma Sakin, Vina Angeles, Vilma Mariano, Yasrina Abdullah, Ruby Pedrajas, Yams, Zed Tago, Marietta Minada of Negros Occidental, Elsa Dishman of Kentucky, USA, Aida Silvestre, Marisa Vinals, Marifi Juarez, Maribela, Maricel Lara, Rose Labor, Maribel Montajes, Sur Aida Minalin Raja Muda Makagkalat Salmo of Upper Bikutan Taguig City, Aloha de la Cruz, Angela Villapa Sibayan at sa mama niya na si Jesusa Sibayan of Villamor, Evelyn Leopoldo, Eileen Paloa, Jana Ray Castaneda of Dubai, Nancy Arena of Macau, Angela May Texon, Diane Lauretti, Celine Piger, Christine Cotivo of Aman, Malu Pineda of Dubai, Lilian Madria, Alma Chano Padsuyan, Loida De Castro,
Marlene Lopez, Lerma Carbunco, KW Star, Mary Lou Antipwesto of Tagum City, Davao, Miriam Dulay Carion, Rakila Yakan, Jergine Alvanes, Josh Lee, Rodrigo Alvarado, Rose Ellen Fernando, Therese Vivian Cotahan, Aida Bormolado, Zia Lee Aquino of Kuwait, Edison Cadawas, Irene Garcia, Yuyu of Riyadh, Saudi Arabia, Tapina Maris of Antipolo City, Cheryl Bunye of Kuwait, Jerilyn Manian, Betty Losnum, April Neria, MRFM Fertz, James Peter Judila, Lynn Chain, Annie Brown, Norhana Pagayaw of Saudi from Matalam, North Cotabato, Juvilin Salisali of Singapore, Perlita Bagayan of Hong Kong, Selma Franco Villacruzes of Spain, Josephine Bautista, Rowena Vargas at sa kanyang pamilya sa Rizal, Joy Serrano of Saudi, Samar Biang of Kuwait, Frankie Love of Singapore, Grace Pelias, Aloha Nevet, Cherry Lorono, Lady Ann Blanca, Maricar Yasay, Millie Stauffenberg, Diane Laborte, Nenita Osada of Japan, Michelle de la Cruz of Hong Kong, Bonnie Bless TV, Princess Espanti, Abdon family of Iloilo, Neri Sarelianos, Julie M. Baniti, Celeste Casal of Singapore, Meredith Castilla of Bahrain, Mary Ann Salandanan of Hermosa. Maraming salamat po sa laging pag-support nyo sa Dion Channel TV at Kalil TV. God bless and stay safe.